Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Panginoon na mag-ugat, lumalim, at magbunga ang ating pananampalataya upang tayo'y maging tunay na deboto at disipulo. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad namin ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ko ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yung pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob
Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesu Kristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng bini sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung papaano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga saga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online
lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama dito sa misa sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat naririto dahil tinawag tayo ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At alam nyo po ba sa statistika na sinasabi sa pag-aaral, kapag ang tatay ang namuno para magdasal at magsimba, buong pamilya ang sasama. Pasintabi po sa mga nanay. Pero ang sabi po, kung gusto mo talagang buong pamilya ang mapalapit sa Diyos, magsimba, magdasal, kailangan tatay ang manguna. Kaya sana mga tatay at magiging tatay nasa inyo. Kaya nga 'di ba, dito lang sa ating sa Quiapo, ang simbahang mas marami ang lalaki. Pero kung tutuusin natin, kadalasan talaga ang karamihan kababaihan. At minsan nga, mag-isa lang yung nanay nagsisimba kasi hindi niya mahatak yung asawa niya. Iba yata mahatak sa asawa, baka ibang nakahatak, no? Hindi mahatak yung anak. Kaya minsan magnatanong ko, isisimba ko na lang ho. Pero pag tatay daw, pag tatay nagsabi, magsimba tayo, magdasal tayo, susunod lahat. Kaya napakahalaga ang mahikayat, ang mga tatay, ang mga kalalakihan. Kaya ipagdasal natin ang mga tatay dahil kayo ang talagang paghuhugutan ang mga nanay ang tagadasal. Pero kung talagang gusto nyong buong buo ang pumunta, kailangan tatay ang magdala. Kaya sana pagdasal natin sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil alam natin sa Nazareno, karamihan kalalakihan ng deboto. Sana nga, at lalo na ngayon, ang pamilyang Pilipino, dapat nating lalong itaguyod at ipagtanggol ang buhay mag-asawa. Pagdasal natin lahat ng mga tatay. Sana maging responsable. Sana maging mapagmahal, maging tapat. Tama na ang pagchichiks. Tama na ang mga bisyo. Unahin ng pamilya. Igalang ang mga kababaihan at mga bata. Kung nambubugbog ka, minumura mo asawa mo at anak mo, tapos pagdating mo sa Quiapo, taas-taas ka ng kamay, baka batukan ka pa ng Nazareno. Hindi niya kailangan yung pagtaas ng kamay mo. Hindi niya kailangan magpasan ka, maglubid ka. Mas kailangan niya na maging responsable kang tatay at asawa. Yun ang tunay na deboto. Yun ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno. At tayong lahat, gusto natin maging bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang mga talinghaga ni Jesus Nazareno ngayong linggong ito ay tungkol sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang tunay na pagpapalain ay ang mga pinagaharian ng Diyos. Tingnan mo nga ang katabi mo, mukha bang pinagaharian ng Diyos yan? Baka ibang nagahari dyan, mukha bang galit? No? Hari ang nagagalit ngayon siguro dyan. Inis, no? Inggit, mukha bang nagseselos o kung ano man. Mukha bang nalugi na. Ang tunay daw na pinagpapala, yung pinagaharian ng Diyos. At tayong lahat, gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Tayong lahat, gusto natin pagharian tayo ng Diyos. Kaya nga siguro napasimba ka rito sa Quiapo. Gusto mong sabihin, mahal na pong Nazareno, maghari ka sa akin. Maghari ka sa pamilya namin. Maghari ka sa bayan namin.
ang gusto na pagharian siya ng Poong Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, maganda ng simula yan. Hayaan natin ng Nazareno ang maghari sa atin. At papaano ba maghahari ang Diyos sa atin? Yamang dalawa po ang talinghaga ni Jesus Nazareno. Dalawang aral din po ang nais kong ibahagi na ating pagnilayan. Para daw tayo pagpalain, paghimalaan, pagharian ni Jesus. Una daw po, may kailangan tayong gawin. Ulitin ko po, kung gusto mong pagharian ka ng Diyos, may kailangan kang gawin. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kailangan kang gawin. Ayan. Ano kaya yun? No? Nakita natin sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa, may nagtanim. May tuturing daw to sa isang taong naghasik ng binhi at nagtanim sa bukid. Sa makatwid, may ginawa siya. Alam nyo, minsan nagrereklamo tayo eh. Kasi sabi natin, kailan ba maghihimala ang Nazareno? Pero ang ginagawa lang natin, nag-aabang, nag-aantay. Pero yung pala, may kailangan tayong gawin. Bato-bato po sa langit, tamaan, magkabukol sana. Aminin natin, ano bang laman ng dasal natin? Ano yung laman ng sinasabi natin sa Poong Nazareno? Balikan nyo yung mga dinadasal nyo. Di po ba kadalasan ang laman ng dasal natin ay kung ano ang kailangan niyang gawin? Sa totoo lang, para nga natin laging inuutusan lang ang Nazareno eh. Pag nagdadasal tayo, Poong Nazareno, pagalingin niyo ako, pagalingin niyo ang anak ko, baguhin niyo na yung asawa ko, bigyan niyo na ako ng bisa, patapusin niyo po yung anak ko, payamanin niyo na ho ako. Aminin natin, ang laging laman ng dasal natin ay kung ano ang dapat niyang gawin. Naitanong din po ba natin sa kanya, Poong Nazareno, ano po ba ang kailangan kong gawin? Kaya pala hindi pa maghimahimala ang Nazareno kasi may kailangan pa tayong gawin. Baka magsalita ang Nazareno, sabihin, lugi naman ako sa inyo eh. Laging gusto nyo, ako lang ang may gawin, kayo wala kayong ginagawa. Ako lang lagi ang kailangan. At pag hindi ko nagawa, magtatampo kayo. Sasama ang loob niyo, titiwalag na kayo, lilipat na kayo sa ibang sekta. Pag hindi ko nagawa, yung gusto nyong gawin. Ganun po ba tayo? Sana hindi. Sapagkat ang tunay na deboto, opo, hilingin natin sa Kanya. Ano yung mga nais nating mangyari? Pero sana wag natin kalimutan, tanungin din natin ang ating mga sarili sa harap ng mahal na poon. Mahal na poon, ano po ang dapat kong gawin? Ano ba kaya ang kailangan nating gawin? Nagdadasal ka ng kapayapaan? Maging mapayapa po sana ang buhay ko. Baka kailangan mo rin naman magpatawad. Dasal ka ng dasal ng patawad, galit ka naman ng galit. Ayaw mo magpatawad, ayaw mo magsisi. Mahal na poon, sana magkaisa na yung pamilya ko. Hindi mo naman pinapansin yung kapatid mo. Mahal na poon, sana naman yumaman na ako. Hindi ka nga naghahanap ng trabaho. Ano yung kailangan din naman nating gawin? Katulad sa talinghaga, nagtanim. Kaya pala, hindi pa mangyari yung himala kasi may kailangan pa tayong gawin. Yun ang idasal natin. Huwag kayo uuwi ngayon hanggat di nyo natatanong sa Kanya, anong kailangan nating gawin? Ngunit ang ikalawang aral, opo, may kailangan tayong gawin, pero meron ding pangalawang paalala, hindi natin kayang lahat gawin.
Katulad sa talinghaga, narinig natin, pagkatanim, ano raw nangyari? Pagkatapos nyon, nagpatuloy siya ng pang-araw-araw na gawain. Natulog siya, gumising siya, at habang ginagawa niya yon, tumubo, lumago yung binhi nang hindi niya nalalaman kung papaano. Napansin po ninyo yon? Pagkatapos niyang may gawin, yung mga sumunod na pangyayari, wala na sa kamay niya. Hindi naman niya kayang pasikatin yung araw. Hindi niya kayang magpadala ng ulan. Hindi niya alam kung anong nasa ilalim ng lupa. Sapagkat may mga bagay-bagay din sa bandang huli, hindi rin natin kayang gawin. Kung ang tanong kanina, mahal na poon, ano po ang kailangan kong gawin? Ang ikalawang tanong at dasal natin, mahal na poon, ano po yung kailangan kong ipagkatiwala sa inyo? Kasi naman minsan din, may mga taong walang ginagawa, abang lang ng abang, pero meron din naman mga tao, gusto nila, sila lahat ang gumawa. May mga taong gusto nila, sila lagang in control ng lahat. Kaya nga, yun ang pinagmumulan ng inis natin, di po ba? Pag hindi nangyari yung gusto nating mangyari. Kasi gusto natin, yung paraan natin, yung panahon natin, yung gusto natin. Pero gusto ring ipaalala sa atin ng Diyos, hindi lahat nasa kamay natin. Kaya nga katulad nung buto na itinanim sa ilalim ng lupa, naalala ko po tuloy nung nasa primary years po ako, may project kami, practical arts pa ang tawag sa subject nun. Nagtanim. Pinagtanim kami ng teacher namin. Medyo makulit po ako, mausisa ako, mainipin ako. Sabi ko, ano bang nangyayari dun pagtanim? Kaya alam nyo ginawa ko, araw-araw, binubungkal ko. Tinitignan ko yung buto. Kung tumutubo na ba? Ayun, bagsak ako. Kasi hindi tumubo. Sabi ng teacher, bakit hindi tumubo yan? Sabi ko, hindi ko nga alam tinitignan ko nga araw-araw Sabi niya, kasi hindi mo muna hinayaan sa ilalim ng lupa. Bungkal ka ng bungkal, hindi tuloy talaga tumubo. Hindi mo hayaan. Ganon din daw po tayo. Matapos nating gawin ang kailangan nating gawin, baka ang kailangan naman nating sunod gawin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Siguro nga ngayon may mga magulang, mahal na poon, ano bang nangyari? Pinalaki ko namang maayos yung anak ko. Bakit ganyan siya ngayon? Panay bisyo, bagsak lagi, matigas ang ulo, sinasagot ako. Baka ang kailangan mo ngayon, hindi yung gawin mo, kundi ipagkatiwala mo ito sa Kanya. Ilapit mo siya sa Kanya. Hindi natin maibabalik ang panahon. Wala ka na magagawa, nangyari na. Pero ang magagawa mo, ipagkatiwala mo ngayon ang kinabukasan mo. Kung lagi ka lang babalik sa nakaraan, kaya lagi kang busangot. Kaya kanina, sabi ko siya, tignan mo nga yung katabi mo, pinaghaharian ba yan ng galit, ng inis? Kasi kaya minsan tayo naiinis dahil may mga bagay-bagay na hindi naman sa kamay na natin, pero pinipilit pa rin natin tanganan at gawa ng paraan. Baka ang kailangan na natin, ipagkatiwala ito sa Kanya, sa Kanyang panahon, sa Kanyang pamamaraan. Ano yung kailangan mong ipagkatiwala sa Kanya? Nagawa mo na ang lahat. Siguro nga, hanggang ngayon hindi ka pa mapatawad. Hanggang ngayon hindi ka matanggap. Hanggang ngayon hindi ka maunawaan. Hanggang ngayon hindi mo maunawaan anong nangyayari sa buhay mo. Baka ang gustong sabihin sa iyo ng Pong Nazareno, ipagkatiwala mo sa akin. Sumunod ka sa akin. Magparaya ka sa akin. Mga kapatid, kung gusto raw natin mangyari ang himala,
Kung gusto natin ang tunay na pagpapala, kung gusto natin tunay tayong pagharian ng Diyos, dalawang dasal at tanong ang ialay natin sa Kanya. Ano po ang kailangan kong gawin? Ano po ang kailangan kong ipagkatiwala? Kaya't magdasal po tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, naririto na naman po kami. Ipinagkakatiwala ang lahat sa iyo. Nagsusumamo sa iyo. Sapagkat alam namin, kayo po ang makapangyayari sa lahat. Mahal na poon, ano po ang kailangan kong gawin? Minsan alam ko naman po, pero tinatanggihan ko, iniiwasan ko, pinagpapaliban ko. Kailangan ko na bang magsisi, magbalik loob, magbago? Kailangan ko na bang gawin yung tama at dapat? Bigyan niyo po kami ng lakas. Mahal na poon, ano po ang kailangan kong ipagkatiwala ngayon sa iyo? Ang kailangan ko ng bitawan. Ang kailangan kong ipaubaya matapos kong gawin ang dapat kong gawin. Gusto po naming maging bahagi ng iyong kaharian. Gusto po naming maranasan ang iyong himala at pagpapala. Kaya tulungan niyo po kaming gawin ang nararapat at ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, isamo natin sama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayan ng Diyos sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan
nang walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap at mga biktima ng pang-aabuso, sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama namin, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Father Jeff, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, atin ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus Nazareno.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan matigas ang aming mga ulo. Kung minsan ipinagpapaliban namin ang mabuti at tamang dapat naming gawin. Kung minsan nagdududa kami sa inyong kabutihan at kapangyarihan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas at Panginoon. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Ang simbahan ng Quiapo ay isa sa mga unang tumutugon sa mga nasasalanta, mga nasunugan. At buwan-buwan tumutulong din po tayo sa mga parokya at kumbento na may mga proyekto, programa para sa mga nangangailangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang katapatan at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba